Ako si kapatid na Mes. Ako ay isang saksi ni Jehovah mula noong 1985 taon kung kailan pinili kong magpabautismo sa edad na 18 at maging bahagi ng relihiyong itinuro sa akin ng aking ina. Ang aking ama na isang inhinyerong agronomo at direktor ng isang paaralan, ng mga inhinyero, ay nagbigay sa akin ng kaalaman sa agam. Nakita kong kawili-wili na kumuha ng inspirasyon mula sa dalawang pinagmumulan upang makagawa ng sarili kong landas. Kaya nag-aral ako ng mahabang panahon sa unibersidad, masasabi nating medyo mahaba, na nagbigay daan sa akin na maging isang guro sa kasalukuyan. Sa kabila ng presyong panlipunan na naroroon, tiyak sa mga saksi ni Jehovah na huwag mag-aral ng matagal. Kaya ako, hindi ko talaga naranasan ng presyong ito. Ito ay latent. Ngunit sabihin nating dahil ang aking ina ay bahagyang dumadalo sa kongregasyon ng mga saksi ni Jehovah mula sa malayo. Hindi ko masyadong naramdaman, hindi ako masyadong naabala dahil dito. Kaya ang doktrina ng mga saksi ni Jehovah ay nagustuhan ko para sa dalawang pangunahing punto. Ibig sabihin, una, ito ay mga tao na tumatanggi sa parehong doktrina at sa mga gawa, tumatanggi na makipagdigma, na pumatay ng kapwa. Kaya iyon ay isang bagay na nararamdaman ko. Rin kaya ako ay lubos na sumasang-ayon. Sa palagay ko, ito lamang ang relihiyon na talagang sumasaliksik sa mga bagay hanggang sa puntong iyon. At sa kabilang banda, ito lamang ang relihiyon o kaya para sa akin na kinikilala. Ang tunay na Diyos bilang si Jehovah, ang kanyang pangalan, na lumilitaw sa Hebreyong Biblia. Tumanggi akong magsagawa ng aking serbisyong militar at ako ay nahatulan ng 12 buwan sa kulungan. Ang pangyayaring ito ay napakahalaga dahil sa isang banda, ipinagmamalaki ko ito. At sa kabilang banda, hindi ko lamang sinunod ang aking relihiyon. Sa pagkakataong iyon, gumawa ako ng isang maliwanag na desisyon, ang sarili kong desisyon, sa pamamagitan ng pagbabasa ng pambansang kodigo, ng serbisyong militar halimbawa. At ang aking posisyon ay matatag, personal, at hindi ko tinalikuran ang posisyong ito sa aking buhay. Ito ay isang batas na madaling maunawaan, ang hindi pagnanais na pumatay ng kapwa. At kaya kapag may digmaan, tiyak may posibilidad na pumatay ng ibang tao. Ito ay isang batas na nararamdaman ko sa loob ko. Tinatawag natin itong isang likas na batas. At ito ay isang napakahalagang yugto ng aking buhay na nagkaroon ng malaking impluensya sa aking pagdedesisyon sa krisis ng COVID. Hanggat ang aking buhay ay naaayon sa mga alituntunin ng relihiyong ito, masasabi na ang aking buhay ay naging kaaya-aya. Nakahanap ako ng tapat na asawa, nagkaroon ako ng 2 anak na nagkaroon din ng pagkakataon na umunlad sa kanilang personal at pampamilyang buhay. Ang aking ina ay nabuhay noong taong 1975 bilang isang saksi ni Jehovah. Naikwento niya sa akin kung ano ang nangyari at sa paglipas ng panahon, ang mga propesya tungkol sa katapusan ng mundo ay naging parang musika sa likuran na wala talagang konkretong katuparan para sa akin. Naging katulong ako sa edad 22 at naging matanda sa edad 30. At naramdaman kong kailangan ng mga saksi ni Jehovah ang matatandang pader na may kakayahang mag-isip para sa kanilang sarili. At mga tuwiran batay sa mga prinsipyo ng Biblia. Sa kasamaang palad, kakaunti lang ang nakilala ko at unti-unti kong nakita ang kagustuhan ng sentral na lupon na mas paboran ang mga matatandang parang robot na higit na may kakayahang sumunod. Simula 2010, ang mga matatanda ay hindi na kayang magdesisyon para sa kanilang sarili. Halimbawa, kailangan pang sumulat sa sangay para malaman kung pwede kaming gumamit ng software, maglipat ng pondo, magpalit ng bumbilya sa Kingdom Hall, at iba pa. Sa bawat pagbisita ng tagapangasiwa ng sirkito, ang maikling talumpati sa unang bahagi ng mga pulong ng mga matatanda ay isang kawili-wiling pag-aaral ng mga prinsipyo ng Biblia, may nakaraniwang nakabatay sa mga salita ni Jesus. Ngunit ang ikalawang bahagi ay parang isang makabatas na aplikasyon ng mga Pariseo, kung saan ang bawat matanda ay ganap na nakalimutan ang halimbawa ni Jesus. Naalala ko pa ang huli kong pulong ng mga matatanda noong Setyembre 2022 kasama ang tagapangasiwa ng sirkito. Naglahad siya ng isang prinsipyo sa unang bahagi. Sinabi ko sa sarili ko mahusay, sinabi niya, ang mga patakaran ay laban sa pagkakaisa. Kaya, itigil ang pagbuo ng patakaran, kunin ang inspirasyon mula kay Jesus at sa kanyang halimbawa. Sige, dumarating ang ikalawang bahagi, kaya pulong kasama ang
tagapangasiwa ng sirkito, mga matatanda na nag-uusap at namamahala sa kongregasyon ng mga saksi ni Jehova. Sinunod niya ang hangal na patakaran na pumipigil sa mga saksi ni Jehova na mangaral, kaya't hindi nila magampanan ang misyon na mangaral ng mabuting balita sa tiyak na teritoryo. Ang mga matatanda ay sumulat sa sangay. At naalala ko na sinabi ko sa kanya, kita mo, kanina sinabi mo sa amin na huwag gumawa ng mga patakaran na sumasalungat sa mga prinsipyong Kristiyano. At ngayon, nag-a-apply ka ng isang hangal na patakaran, yun na humahad lang sa aming misyon bilang saksi ni Jehova. Naririnig namin sa paligid namin ang mga saksi na tulad ng isang leitmotif palaging sinasabi, buti na lang at malapit na ang katapusan. Ngunit alam namin sa kaibuturan ng aming mga sarili na ang katapusan ay para sa bawat isa sa amin. Ang katapusan ng aming sariling buhay kapag kami ay mamamatay. Dahil dito, ang mga doktrina ay naging mas at mas pangalawa at kami ay umuunlad sa isang grupo ng mga tao na nagdadala sa amin ng pakikisalamuha. Napakakapakipakinabang, lalo na kapag may mga anak. Karamihan sa mga saksi ni Jehova ay tapat at sumusunod sa mga pamantayang moral, kaya sila ay mabuti. Nagpapaliwanag kung bakit ang ilan, tulad ko, ay maaaring manatili ng matagal sa relihiyong ito nang hindi napapansin kung ano talaga ito. Nang dumating ang pandemya ng COVID-19, maayos ang lahat sa simula. Marami akong pinagdaanan mula taong 2,000 hanggang 2,000 at 10 dahil ang lupong tagapamahala ay, sa aking palagay, kontra teknolohiya. Ako ay iyo. Dahil sa aking propesyon, ako ay iyo. Ako ay mas mahilig sa teknolohiya. At naalala ko pa nga ang pamagat ng gising na ito. Ang teknolohiya, mabuti o masama. Sinabi ko sa sarili ko, paano natin masosolusyonan ang teknolohiya? Ibig sabihin, ang mga likha ng tao. Sa simpleng tanong na ito, mabuti ba ito? Masama ba ito? Nagsulat pa nga ako sa sangay para sabihin, tama na ang pagdemonya sa teknolohiya. Kami gusto naming gamitin ito para sa kabutihan. At gusto naming gamitin ito. At sinagot niya ako, na malapit nang magkaroon ng bagong site, masaya siyang sabihin na magkakaroon ng bagong site at sa tingin ko nasa mga taong 2,010 kami. At lumabas ito noong 2013 sa tingin ko o mga taon bago pa ang site na jw.org. Kaya noong 2020 nang magsimulang pag-usapan ng media at mga politiko ang bakuna, hindi ako masyadong nag-alala. Sinabi ko sa sarili ko, hindi nila ito ipipilit sa lahat ng iyon. Tapos kami, sa aming relihiyon, hindi rin masyado. Kailangan kong sabihin na galing ako sa isang pamilya na hindi nabakunahan, nagkatem mula pa sa aking lolo. Nang pabakunahan ng lolo ko ang nanay ko laban sa bulutong, nagkasakit siya at nagkaroon ng mga epekto sa buong buhay niya. Kaya ang lolo ko, na praktikal at matalino, agad na naintindihan na hindi dapat ipagpatuloy kahit na ipinag-utos ng Estado ang sapilitang pagbabakuna. Hindi talaga para sa kanya. Hindi ako pinabakunahan ng mga magulang ko at naintindihan ko kung bakit ipinaliwanag sa akin ng tatay ko na napakasyentipiko na ang kalagayan ng isang individual ang pinakamahalaga at hindi natin kailangang dumumi para labanan ang mga panlabas na banta. Napatunayan ko ito dahil mas madalang akong magkasakit kumpara sa mga kaklase ko. Kaya para sa akin, ang bakuna, syempre ay hindi. Nagsagawa ako ng ilang pananaliksik tungkol sa bakunang mRNA na ipapanukala ng mga laboratorio. Binasa ko ang mga paliwanag ng doktor na si Christian Velot na isang mananaliksik ng CNRS na nagbabala. Mula pa sa simula, tungkol sa mga sakuna na maaaring mangyari. At sa katunayan, ito ang lahat ng nakikita natin ngayon. Ang lahat ng paglaganap ng mga sakit na genetiko na nakikita natin ay inihayag na ni Christian Velot. Mula noon, palaging sinusuportahan ng mga saksi ni Jehova ang ideya na pagdating sa mga medikal na paggamot. Ito ay dokumentado. Makikita natin ito sa mga susunod na episode. Maliban sa dugo, ito ay nakasalalay sa bawat individual. Hindi namin kailangang makialam sa pribadong buhay ng bawat isa. Hindi namin kailangang pilitin ang sinuman na kumuha ng ganitong o ganoong paggamot. Kaya sa panig na iyon, ako ay panatag. Ngunit isang ingay sa likuran, sa pagtatapos ng 2020 ay nagsimulang marinig sa pamamagitan ng isang komunikasyon mula sa lupong tagapamahala na ipinalabas sa lahat ng mga kongregasyon sa buong mundo. At nilinaw na walang dugo sa ganitong bakunang ARNM.
Naisip ko, aba, medyo kakaiba ito. Sinasabi lang nila yon? Oo nga, sinasabi lang nila yon. At nagkaroon ako ng masamang kutob. Bakit nila sinasabi sa atin na walang dugo? Hindi nila sinasabi na kunin mo ito o huwag mo itong kunin? At doon nagsimula mula sa simula. Ang Central College na magpapasya sa amin sa paraang palihim, sabihin nating hindi naglalagay sa panganib ng hindi talaga determinado. At ito nga ay magiging patakaran sa buong taon ng 2021. Doon, nagsimula ang gulo. Dito na ako titigil para sa panimulang ito ng serye. Nagsasampa ako ng reklamo laban sa mga saksi ni Jehovah. Naintindihan ninyo kung bakit ako nagsasampa ng reklamo at ipapaliwanag ko ito sa susunod na episode. Narito ang iba't ibang punto na balak kong talakayin sa mga susunod na episode. Paano nilabag ang pagtutol ng konsensya? Paano, unti-unti, ang pamimilit sa pahintulot ay naging pamantayan sa mga saksi ni Jehovah? Paano ang Central College ay naging responsable pa sa diskriminasyon? Ito ang dahilan, ang puntong ito, na nagbibigay daan sa akin na magsampa ng reklamo na laban sa mga saksi ni Jehovah. At sa ibang aspeto, nakikita ninyo dito, gumagawa ako ng video na nakikita ang aking mukha. Sige, baka nagulat kayo dahil hindi gaanong marami ang mga saksi ni Jehovah na gumagawa ng mga video and then ako na nakikita ang kanilang mukha dahil natatakot sila. Natatakot silang ma-excommunica, natatakot silang tawaging apostata. Sa gayon, babanggitin ko kung paano maaalis ang takot na ito. Sa akin, ang takot na ito ay tuluyang nawala. Ginagawa ko ito dahil sa palagay ko kinakailangan na ibigay sa inyo ang impormasyong ito. At umaasa akong magiging kapaki-pakinabang ito sa maraming saksi ni Jehovah, pati na rin sa ibang tao. At makikita rin natin kung paano ipatawag ang mga miyembro ng lupong tagapamahala sa isang komit ng disiplina sa relihiyon, kahit na ito ay tila medyo utopiko. Ngunit gusto ko, ako, gawin ito kasama ang iba pang mga tao. Paano magsampa ng reklamo sa hukuman tulad ng ginagawa ko? Ngunit sa lahat ng mga bansa, may mga saksi ni Jehovah na nakaranas ng naranasan ko. At paano maghain ng magkasanib na reklamo sa Estados Unidos laban sa lupong tagapamahala? Kaya abangan ang susunod na kabanata.